Bisa na lang. Bangko. Yung quality dito, isang pamilya. Ilang tayo na yun? Dito. Ngayon sa dati. Oo. Pero, ako. Tanungin natin kung anong mensahe sa taas. Pinakawalan ko. Ay, sabi naman sa akin. Maraming salamat po din na kayo. Sabihin sila. Kinuha ko lang ito. Maraming salamat. Yes. Ano? Ito yung natanong mo. Diba, maganda basta magandang yung makita sa tao at gagaling ka. Kayo mga kasamahan, gusto mo, ano, happy birthday sa anak mo. Ngayon, ang sabi ng mga akin ay, ipapasipak muna ako sa inyo. Nanaisip pa tayo ngayon. Yes. Dahil, tungkol rin si Ama. Si ito sa dami ninyo, gusto ko kayo basa-basahin. Kung ano man mga masakit kung lipayan na kung tumulo ng puti, magtiwala kayo, ay gagalin kayo. Dahil uso na nung ngayon ay sipon. Ito ang nangyayari sa akin. Ay, alam mo, bago ako tatagubin sa mga risalista, nag-iisa sila. At ako ay nandun din ako. Ang sabi nila sa akin, mga kaibigan, Ama, Lord din, mamulot ka na ng bato. At ipunin mo lahat at ngayon kami ang mapukuha dito sa dito. Bakit sino ba ang ginadasal mo? Bakit? Siyempre susunod kang gaya ko sa inyo. Hindi, pulutin mo yung mga bato dahil ang sitagutin. Dumarating ako doon, lumalabas ang mga ng klase natin. Kung nandun ako at pwede silang nalilig, kung wala ako, takot sila dahil may nalululog. Maraming sila yung mga risalista. Sila rin ang maraming nag-aaway sila. Gusto nila, kiling nila, doon ako sa kanila. Gusto sa kanila, doon ako sa kanila. Ang gusto ko, pagkaisa sa kanila. Dahil iisa ang Panginoon natin. Dahil tayo ay mga pinilit dapat kami pagkaisa. Tama nito. So, walang mataas at walang mataas. Pantay-pantay. Ang Diyos nga kumantay sa atin dahil kung ano man nahiling natin at sumusunod na siya dahil siya ang Diyos, siya ang mga natin. Tama hindi. Ang nakakiyasad na naman, mabuhay tayo kung natin tayo masunurin sa Kanya. Itong basta ko ay hindi ako magpapasay ang Diyos. Ginamit lang ako ng Diyos para ay mapagpasan tayo. Ngayon, ang dami ninyo ngayon, maraming salamat. Ito na ang simula ng pagpapasay. Ang tatlong persona sabi ng Ama ay sila ang pagpapasay mo. Yes. Hindi nakita ka. Finally, nagkakaroon tayo.
Ang gabi ng anak mo, magkakapit. Biyahe. Tapos, ilang hours kami ay alos din kami matulog. Hanggang bumalik siya. Sumusuka na daw siya ng parang wala na daw. Sabi ko, tama lang yan, parang tagalakang coaching sa katawan niya. Umiinit ang katawan. Parang hindi ko may binigyan. Hindi ko alam. Sabi na sa laban. Galing po kami ng Baguio. Nampano yung kapatilan ko ito ka Isales. Yes. Hindi sa isip ko na kami dito. Salamat. Bilang kayo para kayo sa lahat. Ang saya. Sabi ko yung Diyos, ang saya-saya. Ibang gawain nila, ibang gawain. Ibang gawain. Pagka-research sa iba rin, isa rin ang pagkakulang natin. Sabi naman, walang posible. Sa akin pa rin kayo. Anong insight sa akin yun? Ano po yung sa Wow! Walang mensahe sa iyo. may mensahe ko i-share ko. Yes. Sa para sa lahat. Yes, ibigyan niyo ang lahat. Dahil para makita nila ang pamilya ay pamilya, dapat mag-share. Okay po. Ang magandang bakit po sa ating lahat. Magandang bungay, makulay na bungay. Bating Kuya Litos, makulay na bungay. Ten Commandments. Yes. Hindi ko naman yun. Ten Commandments. Unconditional love. Bayanihan. Yes. Tama po. Opo. Bayanihan tayo. Yan po ang bati natin sa kapatid natin Kuya Litos Valero. Galing po kami ng Miraculous Lady with a Bleeding Heart. Ayon sa utos ng Pinagmahiwaga, kami po ay umakyat ng Baguio. Kasama ang alliance na grupo ng Dr. ni Kuya Litos Valero. Kilala niyo po si Litos. Ay, yung mga kasama niya kilala. Guardia de Honor, Ian Siliparia. At kung Kami ba po yun. At ang Rowoki, Brother Mother Please. Ang mensahe po sa amin, kaya kami pumunta doon, it's an ascension day yesterday. Ascension, yung parang mag-a-ascend na ang mga kaganapan sa banal na Espiritu. Dahil po, hanggang lumabati po kami kay Kuya, ay kay Ate Carmen Maglambayan, kung kilala nyo, nagpatawag din ang banal na Espiritu ng meeting sa mga leaders na tumatayo sa gobyerno ng Diyos. Yes. Amang kaama-amahan, inang kaama-amahan, ang kanila naman pong grupo. Ngayon po, ang message ay ganito. Doon po sa Ascend, yung nawala si Mother 0123-6-4 Mother Victoria de Piedad. At parang sinasabi, hindi lang naman siya, yung mga ninuno natin na nawala na, katulad sa amin, Pedro Damasco, na ginamit kasangkapan ng banal na Espiritu katulad ni Edwin. Noong unang panahon ng mga nawala na yung katawan, pero ang Espiritu ay hindi nawala. So, nagpatuloy po yung misyon hanggang sa amin ngayong kabataan. Ang sinasabi, itong mga paghihirap natin, pagtitiis, pagsasakripisyo, para sundin ang utos ng lumikha. Kasi ano ba ang misyon? Linipain po ang misyon. Ang misyon ay makita natin individually
Yung sino yung higher God or being na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ano yung nag-uutos sa atin, nagbibigay inspirasyon, ano ang gagawin natin mabuti sa ating buhay. Sa kaso ni Amang Eden, paggagamot, pag-asal sa amin, pag-ritual sa kalikasan, elemento, ng hangin, tubig at lupa. Ito ay lahat ng nahunda sa pagtawid sa bagong listing. Kaya nga, ito pong nakikita ko po dito, the two personas solidar sa puno ka. Tatlong mukha ng kapangyarihan, galing sa isang infinito Ama. Ibig sabihin, mayroong Diyos, Director, na nagdidikta at nagpapatakbo ng ating buhay. Ang importante sa mga taong katulad natin, makilala sino ba yung Diyos na nagdidikta sa ating buhay. Kasi may Diyos na kataas-taasan, Espiritu Diyos, at may nilikha pa sa mga Diyos at Diyoses. Na ibig sabihin tayo, bagamat tayo ay grupo, individual natin gagawin ang ating pupunin sa Kanya. Ayon sa tawag sa atin. Ano ngayon ang pinagawa nitong Espiritu ito? Binilang namin. On our case, Ama, 70 years old pa lang ako. Kinuha na ako ng Ama para maglingkod. Yes. Ngayon 65 years old na ako. Kung titignan nyo, more than 40 years. Yung mga iba natin kapatid na nandun, mga 40 plus years above ang paglilingkod sa Ama. Yes. I think ganun din si Amang Eden. So, ibig sabihin, isa po yung ating galaw na itong nagdidirekta sa atin na higher beings na spiritual. Sa panahon na ito, dapat tumaas na yung consciousness natin na yun ang nasusunod sa ating buhay. Sa pagkatong hindi natin sinunod sa ating buhay, yung higher beings na yan, doon tayo mahihirapan sa ng panahon. Doon nagkakaroon ng sakit, doon nagkakaroon ng problema ang pamilya, doon nagkakaroon ng problema ang sarili. Na hindi naman ibig sabihin pag may problema, hindi ka din nakatupad. Maaari lang na ginagawang instrumento ang negative, positive, para dumating sa ating buhay upang tayo ay gawin pang mas pino at mas maging karapat dapat ang katawang lupa para doon sa pagpuling inilalaan para sa atin. So, ang sabi po doon sa pinagmitingan namin, ng Eden, natin ito ang inihatid ko sa iyo, na transformation na pala itong panahon na to. Dahil ang mga old sistema, minsan hindi na tayo masaya pagka ulit-ulit lang ang ginagawa natin. Pero may bagong sistema na ini-introduce sa Diyos. May tawag na mapa. Ngayon, sa kasalukuyan, example ng pagbabago. Ang mga anak natin, tawag sa atin, mapa. Ngayon, pagka sa computer, sa calculator, cellphone, tinutawag natin yung anak natin, ay, paano ba itong Facebook? Paano ba itong pindutin? Paano ba itong messenger? Tulungan mo nga ako. Nag-shift ang paradigm ng pagtuturo. Ang anak ang nagtuturo sa anak. Ay, ang anak ang nagtuturo sa magulang, sorry. At ang magulang naman, ay ang kanyang galaw ay ugat. Kung ano yung ugat, hindi porkit ikaw ngayon ay advance at yung knowledge, hindi mo nagagalangin ng magulang. So values ay tinuturo ng magulang. Ganyan na yan ang ating kasalukuyang panahon. Di ba? Minsan, mas advance mag-isip yung mga anak natin kaysa sa atin. At minsan, paano ba ito? Hindi ka na. Hindi ko alam ito. Ano ba itong X? Ano ba itong F? Paano pa palalabasin itong Facebook dito sa ating Ay, cellphone? mali yung dalawa ito. Mami yan, ay natutulong sa kanila. Kaya tutulong sa atin, anak natin. Yan ang, di ba, opo, yan ang paradigm shift ng bago ang sistema ng panahon. Hindi katulad ng araw, mupo ka, ano ka, ako man ang sunod, yan ang magulang. So, ibig sabihin,
whether we like it or not, ang Espiritu, nagbibigay siya atin ng pagbabago. At ang pagbabagong ito dapat ma-realize natin, nandyan ang pagbabago. Ngayon, sa panahon ngayon, nagbigay na sakit ang Diyos upang siguro ako lang kasakit kasi kailangan ko makilala si Amang Ede. Wow, thank you. Di ba? Kasi merong pang-connect. Correct. Connect. Pero dahilan lang yung sakit. Pero mas mahalaga pala yung connect. Dahil na sinabi dito sa grupo naman ng Brother, Mother, Kids, may ama, may anak, may ina, may anak. Eh, yung isa, ang hawak niya lang, ama lang. Diyos Ama, Diyos Ama. Ay, hindi nakilala ng ina. O, Diyos Ina, Diyos Ina. Yung isa, Diyos Anak, Diyos Anak. Dapat kayo mag-connect na yung tatlo. No? Kung may ama, kung may Diyos Anak, kung may anak, nagkaroon ng ina, nagkaroon ng ama. Kung walang ina, hindi kompleto. Hindi ko pwede. Pinabalik yung concept ng family ka. Umabalik yung konsepto ng pamilya. Ang kahalagahan ng pamilya. Ang ganda, di po ba? Na ang Diyos, binabasbasan niya ang ating pamilya. Kung watak ang ating pamilya, binabalik na ito isang maging karapat-dapat sa kalinisan, katapatan, kabangalan, upang ang katawang lupa ay maging karapat-dapat. Sa kung ano man ito ang ibibigay sa atin. Kasi hindi pwedeng ngayon naharap tayo sa Diyos o pupunta tayo sa ganitong gawain na may baggages tayo na hindi malinis. Ten Commandments. Eh, sinasabi mo, may Diyos ka. Tatlo naman ang asawa mo. Tapos, siraan yung, marites ka, chismosa ka. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Nagsisinungaling ka, ninanakaw mo naman yung hindi mo pag-aari. Et cetera, et cetera. No? Isa 10 utos. So, sa madaling salita, ang ating katawan ay dapat maging divine. Kasi pag divine yan, among Ede, pupunta ang Diyos. Kasi ang sabi ni Carmen Maglambayan, ang message sa kanya, lahat ng kinuwang kasangkapan sa kaban at itinago at hindi pinahintulutang gamitin ay sa araw na to ay binuksan upang ibalik sa mga tagapagmana ng nakatupad na katawan. Yan po ang message. Kaya siguro pinupunta ako dito para ito yung mensahe kay Amang Eden. So nagkaroon po kami ng ritual sa amang araw, ilang buwan, mga pangkasan, namin tubig apoy lupa, at yung grasya ng liwanag at grasya ng sa ating pagtupad ay sinasabi din may materialization na. Amang, kaya tatanungin sa iyo, materialization, lalabas ang dito, ang salapi, ang pera ng Diyos. Para yung mga naghintay na katulad natin ay mahango. Para ang gobyerno ng Diyos ay ilantad. Papaano? Mayroong babasbasang papa na sa December 8 may babasbasang papa na galing din sa banal na Espiritu na si Renato Cristobal. Sinabi ng banal na Espiritu, siya ang babasbasan papa. Sabi ko, huwag natin gamitin yung salitang papa kasi baka tayo gumagaya sa Katoliko, hindi na tayo Katoliko. Piling po yung pastor. Ang naging Pilipino, piling po yung pastor. Ang pangalan niya, pero equivalent sa papa namin, Roma. Ito ang kasi ang mga nag-espiritu na katulad natin, obey first before you know the plan. Kasi tinitignan ng Diyos malinis ang puso mo. Ang problema ngayon, may papa, hindi alam paano tatakbo ang simbahan. Kaya magtatayo po ng konseho. Ang konseho na to, ang siyang kasama po ako sa konseho, babalangka sa mga batas, paano itayo ang simbahan ng mga pananampalatayang katulad natin. Yun po yung mga usapan ng aking paglalakbay na nais kong ibahagi sa inyo. Baka kasi nakakonect din sa inyo, magandang malaman niyo po.
Pero siyempre, ito, pasok ang Espiritu Santo, pasok ang amang mga grupo ng Ama, Ina, Anak, at Rizalista. Ito po yung mga grupo natin na ang pinuno ay nakakatanggap ng direktang mensahe. Magsasama-sama po tayo yan para maging universal. May mga minisalihan din, sila naman ang bahala sa economic materialization. Kasi sinasabi, ang problema natin, marami tayong tradisyonal na paniniwala, ang kulang natin, pera sa pagpapatakbo. Kaya nangyayari, kanya-kanya. Totoo yun. Kanya-kanya. Kaya nasa inyong economic group, parang economic system ng government na. Meron, ang tungkulin naman nila ay paano lalabas yung mga resources na hindi na mababahira ng greediness. Kasi may mga lalabas sa kapatiran, maski mga leader, sinamantala nila yung kasi na kaya wala nang narin na kanya-kanyaan. Ngayon, inaayos po yan, ang Banal na Espiritu, hindi namin alam kung paano, bakit naman, pagkatapos po dun sa Baguio, tsaka dito sa Rosario La Union. Ang sabi sa akin, pupunta kay Amang Edlen. Yun po yung mensahe. Thank you. Okay. Maraming salamat ang mensahe at binigay sa atin para malaman natin. Hindi lang ako, kayo din lahat at community. Totoo yun ang sinabi niya. Isa na lang ang magbabasbas. Yun ang mensahe ngayon. Ganito, isa na lang. Yung magbabasbas at isa yun. Kung siya yung mismo at iliwanag na ang doon. Wala nang kakalaw, wala nang mismo kukuntra dahil sa kanya na lahat. Nasa kanya, sa akin. Wala na pwedeng maging smile, wala na maging masama. Dahil ang sabi ng Ama, pagod na ako sa inyo. Iniirag yung pagtawag at binigyan ko kayo karapatan at naglilingkod sa akin. Kaya yung hirap ng pagtawag, ang sasabihin ng Ama, nasaan ang binigay ko sa iyo? Tapos anong ginawa mo? Kung ngayon, anong sabi? Kasi hindi pa panahon. Ang tanong ko, ano ba ang mensahe ay binigay sa inyo? Ang sabi niya ay mag-ipon-ipon. Bakit hindi kayo kumilos para mag-ipon? Dahil wala pang hudyat. Yung salita yun, hudyat na yun. Kayo mismo ayaw kumilos. Dahil kung yan ang pagtao natin, nandito na kabado natin, takot natin. Yung nagbigay ng buhay, dapat siya ang katakutan, hindi ang tao. Siya ang dapat natin i-respeto. Hindi dahil sa kanya, wala kayo dito sa lupa. Tama. Yung iwanan yun, pagdating ng oras yun, ay masaya na tayo lahat. Tuklasin natin kung sino man siya yun. So, yung binanggit nyo sa December 8, ano yun? Yun po yung pagtatalaga ng unang Pilipinong pastol. Unang pastol. Parang ano siya yung investiture. Yes. Saan magaganap yan? Ako sa mga Siyo. bitahin kita. Saan po? Sa Bustos, Bulacan. Bulacan. Malalaman kung ano man po siya binigay sa akin. Opo. Kung sabi niya, go. Go. Bibigyan kita ng invitation. Yun. But, hindi ko masasabi kung ano, hudyat lang sa akin. Kung sabi niya, go, ay go. Hindi ako dalawang isip. Kung sakasakali po ba, papayagan kayo maging konsero. Konsero po kasi ang problema, may papa nga, hindi naman alam paano tatakbo yung simbahan. Ngayon, hindi naman pwedeng isa lang masusundin. Kaya dito, nagbuo kami ng konsero. Yes. Consensual discernment, yung may direkta. Tapos hindi porkit natanggap natin yun ang gagawin kung hindi pag-aaralan ng konsero. Correct. Paano dapat tatakbo ang papa? Ang Diyos lang, ang siya lang ang nakakalap kung Kasi hintayin natin yung sinabi niya. Ganon. Yes. Ang Diyos lang ang may karapatan kung ikaw ay ilalagay niya
walang posible. Ngayon, isa ko sa hindi napiling nandun, ako yung tumututo, halimbawa nakita ko yung isang grupo, mali ang galaw, ay hindi pwede dito. Muna. Yeah. Pwede siyang miyembro pero hindi pwede sa museo. Dahil ang pagtutupo dyan, mamaya, mayroon na siya ako dito. Walang pwede kumuha. Bawat salita niya ay siya dito. Dahil siya, ay siya, ay siya. Kapalat, at tayo ay nag-inig sa kanya. Oo. Hindi natin alam kung saan siya. Nasaan siya. Meron po yung isang menensahihan na hari ng, ano na yan? Hari ng, Kiram. Kiram family Hirap family. na parang naging international agad, universal kasi inutusan din sila hanapin Yes. yung mga katulad natin. Okay. Hindi pa malinaw pero parang nagkikita-kita pa lang. Correct. Maganda yun. Maganda yung gawain natin lahat. Maganda yung mag-ipon. Yan yung naman hinihintay ko. Ipon-ipon At mo na. mag-ipon ng lahat. Kung sino ang lahat, ang mga pinili at magkaisa na lahat, may iilaw sa akin yan. Dahil ang Diyos na mismo ay magpapakita na ikaw ay ikaw. Tama. Yan sabi din sa propesya. Kasi sa galaw, sa gawa, doon Nagsusunod ang lahat. Wala, pakikita. Hindi basta-basta ikaw ay Ngayon, ito may isa pang message Yes. pala, nakalimutan ko. May message po si Aileen ng Brumoki. Ang nasa nila, 144,000. Ang problema, at yan ang, hindi naman problema ang God, ang problema yung taong yes. i-ascend ng 144,000, di ba umiilaw? Kasi pinili ka na, pipiliin ka pa. Totoo yun. Di ba? Ngayon, pinili ka nga, hindi ka mamalinin. Useless. Useless yung magpili sa'yo, useless din yung pagganap mo. Hindi ka din Gusto iilaw. sabi ng Diyos, Nabanggit niya pa, Mang Edel. Sabi ko, nakahanda na nga yung mga bato nababasbasan. Kung hindi tuminaw yung mga pinili at hindi lumabas, may batong babasbasa para yung bato mag-ilaw. yes. Tama ba? Paano? Gabi-gabi. Plus 2 siya. Parang nabanggit ko yun, kaya pinaalam ko lang sa'yo. Yung iilaw yun, ay pag-ilaw yun, ay sa kanya pag-ilong. Dahil umilaw na, pagkapangyari ko ay sa kanya. Lahat mga Kasi better than 92 na, tumupan sila ulit dito mo pa. Magaganap at magaganap. Yes. Ano ito? Kasi yung ilaw kasi yung pagtao nila. Kung tunay talaga ay hindi nila iniilaw ng pagtao nila. At tapos na tayo. Ay, naging tagumpay na tayo. Dahil dumating ang lahat, kabalo tayo. Medyo natatakot tayo. Sabi ko, bakit ka natatakot? Sino nagbigay ng buhay sa'yo? Di ba ang Diyos? Walang gagalaw sa iyo basta ang Diyos ang iyong kasama. Wala man, sino man, dapat kang matakot. Ang Diyos mismo dapat karoon sa kanya ay matakot. Siya ang kamatakot. Yung bato yun, kayo ba balak ninyo babas-basan ng anak ko? Yung kung bato na yan, pag nangangaling araw, may makahiga, saan na po kayo sa Maraculos Lady with the Vision ng Bagyo? Baka nakapunta na ako doon. Kasi tagal ng panahon at naisip ko na lahat. Opo. Luzon, Visayas, Yung Mindoro. po ito yung inang Berheta Pilipina na pagkakabuo sa kanya ayon sa mensahe din ng mga kasangkapan ng mga namatay na paano siya kanya, size niya, saan siya ilalagay. Miraculous Lady with the Vision. Pakausli yung puso niya sa detail. Bleeding heart, bato, Kasi ang bato talaga, dumudugo yun. yun ang siguro pagbabalik ni Jesus. Opo. Sa kanya bato yun. Dumudugo dito. Sabi sa akin naman na ina, matupad o hindi matupad, hukunin yung katawan lupa. Lagyan ka ng bukol dyan sa gitna Yung bato ng sa puso. heart. Sabi sa akin, amang lagyan ako ng bukol dito sa gitna ng puso at lungs ko. Sakit ng tao. Sa spiritual, batong Miraculous Lady with your bleeding heart sa dito.
paano ba yan? Kukunin niya ba ako o hindi ako kukunin? Depende sa valididad. Yes. Nasa iyo ngayon kung yung sinabi na ano ay gagawin mo. Kaya ako pupunta. Yes. Yung lahat yan. At nandito kayo. Matulog. Gagawin natin. Para ang lahat ay mamimis na kayo. Hindi masaya kasi hindi tayo ay lagi sa kanila. Bawat gagamot ako, isang hiling ko sa inyo. Umawit kayo. Awit natin. Yes! Awit. Awit ng kapangyarihan. Ayan. Ako muna. Yes. Sesam. Ayun yung material. Bigyan tayo ng microphone mo. Aawit ang kapangyarihan. Yes. Kunin mo yun, material. Hindi pa, magkandi ka na dito.